kumbaga, mamatay ka nang wala kang sinubukan. Klase ng tao kasi hindi sila aware na natututo lang sila kapag extreme yung mga nangyayari sa kanila. Tsaka naniniwala ako, alam mo kung bakit? Na-witness ko yan. Kasi wala namang magaling sa unang try. Tinutukan ko sa ayun, tapos buhay niya. Sobrang iiwasan dapat natin talaga yung disrespect, lalo na in public. Okay, game. Kamusta ang buhay? Ayos lang, ayun, kakaalis lang ng work, charot. Kakaalis lang ng work. Unis Ikaw, ako yun. malis. Ha? Shh, maingay. Basta, Kakaririn mo na yun, pag-podcast. kakarinig ko na to, dito na ako magpo-focus. Kaya ayaw ko na mag-work. Ayun, ganun. Kasi magpa-podcast na ako eh. Hello! Pwede natin sasali sa... Podcaster ako eh. Diba? Hindi ka rin naalis ng work kasi magpa-podcast tayo. hindi pa ako naalis ng Charis. work. Unang question muna, nakakaramdam ka ba ng takot? May mga fears ka ba? Paano takot? Define takot kasi. Pwede kasi... Anong mga fear meron ka? Define fear nga na I mean, mentally ba, physically, spiritually, Siyempre, iba yun eh. Mentally, syempre. Ang takot ko is yun nga, hindi ko tinatry yung mga bagay-bagay. Yung, kumbaga, mamatay ka nang wala kang sinubukan. Yes. Ganon. Ayoko Mamatay ka nang hindi ka nag-take risk. Yung mga visions mo. Ganon. What could have been, di ba? Oo. Kumbaga yun, what if, di ba? Kumbaga, pag tinry mo. So, feeling ko yun yung takot ko in terms of sa utak, sa physical naman, madalas hindi ako natatakot sa physically. Kunyari may nagbarilan dyan, hindi ako natatakot. Naalala ko yung kwento mo sa akin dati. Hindi talaga ako sa Alam mo yung may kunento ka sa akin dati na sabi mo, tinutukan ka ng baril. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natatakot. Siguro kasi lumaki ako sa lugar na parang inano mo pa, parang hinamon mo pa. Paano kung kinalabit nun yung, di ba? Yeah, merong one time na bad trip kasi ako noon. Hindi ko alam kung mas mataas ba yung bad trip kaysa dun sa takot. Sa Pero, yun, di ba? Sa inyo ba yun? Sa Malibay? Sa Magtibay. Ay, Magtibay. Sa amin, naglalakad ako, nag-away kami ng girlfriend ko noon. Na bad trip ako sa girlfriend ko. Tapos magdodota ako. Labas ako, punta ako computer shop. Tapos may lasing, dun sa kanto, banda, medyo maangas ka maglakad, diba? Na bad trip ata sa akin or naangasan ata sa akin. Yung angas mo, tapos may baril. Ang dami nakaka-misinterpret ng lakad mo tsaka tingin mo no? Kasi, nakaka-drone ng pagkalalaki. Parang feeling ng mga lalaki, sino ba to? Ganon. Which is normal mo lang naman, di ba? Normal ko lang. Well, aware ako na yung tingin ko is medyo parang so hindi ako naghahamon. tumitingin. Hindi ako tumitingin masyado sa mga tao. Kapag naglalakad ako, nakayuko ako minsan. Or kung hindi man ako nakayuko, straight lang yung tingin ko. Parang kabayo. Iniisip ko lagi nakagano lang. Diretso lang, no? Huwag titingin sa gilid. Yung gano'n. Naalala ko tuloy si Vice. Yung... Alam mo si Vice? Sabi ni Vice, may something talaga sa mata niya eh. Naniniwala na tuloy ako. Diba? Well, yun, iniiwasan ko siya kasi nga aware ako na nami-misinterpret ako palagi. Lalo na lalaki sa lalaki. Yun nga. Lalo na pag nag-lock pa ng tingin na, pero sa'yo, wala lang naman. Kumaga napatingin ka lang, pero sa kanila yung dating, parang naghahamon. And there are, maraming times na gano'n, lalo nung kabataan ko, na kapag natignan ko ito, angas mo. Naglalakad ako, tapos biglang, hoy, gaganon ako. Tapos pag tinignan ko, ganun agad yung mga reaction. So, kailangan kong kontrolin. Aware ako eh. Parang self-accountability na lang, di ba? Oo, kasi aware ka naman eh. Kaysa mag-away or na wala kang wala namang kwenta, di ba? Kung choose your battle nga eh, di ba? Oo. Previous job ko nga, ang tawag nila sa akin is si Mang. Si Mangot. Para daw wala kasi Mangot palagi kasi. Pero normal face ko siya. Sungit. Normal face ko siya. Kasi, parang yun nga, normal face mo yung grumpy ka. Yung naka-frown lagi. Normal mo siya. Paano na lang kung galit ka? Ano pa yung itsura? Oo, di ba? That time. Kung normal niya yun, ano pa yung paggalit siya?
That time, galit na ako, tapos, naglalakad pa ako, tapos, inano pa ako nitong, hinaharang ako eh. Hinaharang ako, tapos may baril. Tapos, Ilan tinutungan taon ka nun? ako. Hindi ko na maalala, 20 plus. Siguro, 20 plus. Around 20. Kala ko mga... Tapos, tinutungan ako dito. Maangas mo, putok mo. Di ba? Paano kung Wala talaga ako, hindi talaga ako natatakot sa ganyan. May one time pa nga eh. Ito, recent, parang last year nangyari. Na nasa, bus, nakatayo ako sa bus. Yung minibus, yung jeep, sa may Ortiz. Egypt, yung Egypt. Egypt. Naandar yung jeep, mabilis. Tapos nabangga. As in, wala talaga ako naramdaman. Ganyan, mga tao nagsisigaw na sa ano ko. Tapos ako, gumanon lang ako. Wala talaga akong naramdaman. Parang sila kinalugni ko, kiniliti ka lang. Hindi ko alam bakit. Tapos, tinanggal ko yung earphone ko, tapos, Parang alam ko na nabangga kasi yung impact. Pero diba? hindi kasi exage yung reaction mo, Hindi talaga, unlike sa iba. Pagka ginulat mo ako, yung internal ko, nagulat. Pero yung reaction external, ko, hindi nagsisynchronize yung reaction ng inner mo sa... Ganun siya. And kapag, kunyari, nakaramdam nga ako nun, bigla, kaya ko siyang switch agad na parang, nagulat ako, parang diba, internal. Oops, nagsasnap ka into reality. Oo, hanggang dyan ka lang. For example, may mga times tayo, diba, nararamdaman to ng lahat na, nagkukwentuhan kayo na nakakatakot, yung kinikilabutan ka, diba? Tapos ayaw mo na pumunta sa CR, ayaw mo na pumunta sa mga madidilim, na mag-isa ka, ganyan. Sa akin na, nasa-switch ko yun. Na, oops, parang, ano ka ba saan ko natatakot? Totoo. Yung ganyan. Recently, ano ko na din yung ganyan. So, yung ganyan, sobrang duwag ko dati. Ngayon, wala, parang sabi ko, nga no, it's all in your mind, na nasa isip mo lang talaga. Pero pag wala na sa'yo, yung dati, yung simpleng kaluskos, ang iisipin mo agad, takot ka na. Pero ngayon yung kaluskos, daga lang yun. Ganun na siya. Ang galing. Well, isa yata siya sa mga level ng maturity na mapagdadaanan mo, na hindi ka na basta-basta natatakot, na more on logical thinking. More on logical thinking na, ganun. And isa pa kasi, ayaw ko kasi yung parang, yung emotion na nagte-take away ng control ko. For example, kapag kagalit ako, ayaw ko niyan. Pero sometimes, you just need to let it out kasi. Diba? May mga scenario na ganun. Meron din times na kapag natakot naman ako, yung kakabahan ka, yung sobrang kaba ka, na parang hindi ka, mismo pagsasalita mo, ano ka ba? Hindi ka ba marunong magsalita? Di ba? Mauutal ka. Nagsastutter ka na. Yung mga ganong times na parang, I thought of that na parang, dati, kapag ka nag-i-interview kasi ako, ini-interview ko, tapos kinakabahan ako, yung parang, ang dami kong gustong sabihin, nawawala na may mental block. Nabibwisit ako sa ganon. So, pinilit ko talagang kontrolin yung sarili ko. So, na-practice mo siya, yung ganon? Nung nag-a-apply pa lang ako sa BPO, as in zero, yung English ko parang, kung ile-level natin, 10 is yung perfect na English na without stuttering. Siguro that time, wala pa akong 1.5 pa lang. Ganon yung ano mo nun? As in, ganon talaga. Tapos, kasi, alam ko talaga sa sarili ko, tamad ako. As in, tamad ako mag-aral, tamad ako mag-ano. So, ginagawa ko, sinusulong ko yung sarili ko sa interview mismo, magpapa-interview talaga ako. Kahit mag-utal-utal ako doon, pahiya ako, wala akong pakialam. Kasi ang pinakayo ko naman yung napapahiya ako. Kasi most likely, pag napahiya ka na, ayaw mo nang maulit. Ayaw ko nang maulit sa akin. Ayoko nang maulit to. Kailangan ko na next time ganito. Ganon. May drive ka na ano. Tandang-tanda ko yung feeling na pahiyang-pahiya ka na, ang tanga mo, na parang ang bobo-bobo mo sa harapan. Yung tipong, wala kang, pati yung yung paano may represent yung sarili mo, parang nag-uutal-utal ka pa. Yung ganong tingin niya sa akin na parang... Yung pati body language mo nauutal. Grabe yun, pati body language mo nauutal. Basta kapag napapahiya ako, inaano ko siya, tinatandaan ko talaga siya, natatandaan siya ng sistema ko. Marami kasing ganitong klase ng tao kasi hindi sila aware, na natututo lang sila kapag extreme yung mga nangyayari sa kanila. Ako naman kasi, kabaliktaran, aware talaga ako. So, lahat ng mga bagay na extreme na ginagawa ko, it's na hindi pa ako talaga marunong. For example, I want to sell this to someone. Kailangan kong parang ibenta yung company namin sa client. Ganun. Ang gagawin ko, kahit wala akong experience, gagawin ko talaga. Pipilitin ko kung ano rin yung sarili ko na wala akong choice. Nagigets ko yung ginagawa mong technique na parang, yun nga, wala kang ibang choice kundi ikilos, 'di ba? And a lot of times,
a lot of times, for most of the people or for everyone, is wag na lang. Which is, wala naman talaga mangyayari sa'yo. Ang pinaka-worst lang na mangyayari sa'yo, papapahiya ka lang. Ano naman, kung mapahiya ka man, magiging memory naman yan, ang memory na fade naman yan. Tatawanan mo na lang, balang araw, di ba? Papahiya ka lang. Papahiya ka lang, pero hindi na-realize ng marami is yung lesson after that is more valuable than the fear. Di ba? Yung fear of not trying. Dun sa ano. Yes. Yung lesson na makukuha mo doon is more than more valuable. Yes, more valuable sa fear na meron ka. Na kapag tinake mo lang yung step na yun is makikita mo na matututo ka talaga. Hindi mo kailangan mapahiya ng ilang beses. Kasi nga, yung pahiya na yan, sobrang laking element niya, sobrang laking emotion niya na parang ayaw mo nang maulit. Kaya ang gagawin mo next time, parang, ayun nga, para hindi ko na maulit yun. Kailangan ko nang mag-review, kailangan ko nang mag-ganon. Diba? For example, pumasok ka sa maling room nung high school ka. Kung hindi ka ng katao, nakatingin sa lahat. Di ano na yan, nakatandaan mo na yan, diba? Tapos, after encounter mo yun nung high school tayo? Pumasok, fourth floor tayo, diba? Fourth year. Third floor, pumasok ako doon. Umupo pa ako. Kasi nga wala akong pakialam lagi. Pagpasok akong ganun. Umupo ako. Tapos, iba yung teacher, Iba rin class. Wala man lang nag-react. Anong yun? Anong section yung pinasukan mo? Hindi ko alam. Basta same nung natin. Same. Di ba pare-pareho naman yung design ng itsura? Same ng hallway. Di ko alam ba't hindi ko na... Hindi mo alam, di ka pa pala nakakakit hanggang fourth floor. Sa third floor ka pa. Third floor talaga ako. Tapos, pagka-realize ko ng ganun, labas ako, walang word. Tapos tumawa sila, narinig ko nung after, nagtawa na sila, lakas pati yung teacher, tumawa rin. Sabi, okay lang naman. Pa sila. Sit in ka muna. So, every time na pupunta ako sa isang room lang, nakatingala na ako. So, di ba, yung mga ganung scenario, talagang magbibigay siya ng parang trauma sa'yo or ng kailangan next time mas maging aware na ako, titingin na ako, di ba? Para hindi na maulit. And it's same doon sa ano. And applicable siya sa lahat ng bagay sa buhay natin. Like for example, dito sa learning skills, marami kasing tao na mas mahalaga sa kanila yung parang pagkatao nila na para yung fear of embarrassment versus dun sa fear of not trying, 'di ba? Bakit mo yung mapapahiya ka lang pero yung value nung matututunan mo na yun dapat yung tutukan mo, yun dapat yung tignan mo, yun dapat yung i-aim mo. Kasi wala namang magaling sa unang try. Wala naman talagang magpe-perfect ng outcome, makakakuha ng perfect outcome sa unang try. Walang ganun. Walang perfect agad. Kahit ikaw yung pinakamagaling na tao sa buong mundo. 'Di ba? Kahit ikaw, sabihin natin ikaw si LeBron, 'di ba? Pag nag-try ka mag-gitara, mapapahiya ka. Mapapahiya ka, kasi sa basketball ka lang magaling. And yun yung hindi naiisip ng maraming tao na whenever kaya silang natatakot na mag-try. So, ang tendency, hindi na lang nila itatry. Paano mo malalaman na actually, ganyan ako. Ganyan ako dati. And I was very aware of that kind of scenario sa buhay ko. Kaya hindi ako natatakot. Kaya wala kang fear. Ang mental model ko kasi is kapag natuto ako nito, mas magaling ako sa iba. Ganun palagi ang iniisip ko. Kasi mapapansin mo yun sa iba na ito ang galing niya sa ganito, pero ba't hindi niya naisip to? Ba't hindi niya naisip yun? Bakit hindi niya ginawa to? Hindi niya ginawa yun? Yung may mga times na gano'n Tapos kung ako nandiyan dyan, kung ako yung ganyang kagaling, may isip ko yun Yung times na gano'n. So, what I mean is, kung may tiwala ka talaga sa sarili mo, bakit hindi mo i-try? Kasi mali mo, mas magaling ka talaga sa... For example, nung bago tayo sumali sa Showtime, alam ng lahat yun na hindi mo mapapasali doon. Hindi mo talaga, never in history na makukumbinsi mo kahit bigyan mo pa presyohan mo pa yan, hindi mo mapapasali doon. But because of a dream, because of of what I want to force change sa buhay ko, I did what I did, di ba? And hindi lang yun. Yung experience dun mismo, di ba? Yung kung paano ka napahiya, kung paano ka... I-bash, di ba? yung mga bash, yung mga... Alam mo nga, pag may kaibigan ako, si Jandy, Jandy. Si Jandy, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, artista ka na, may kaibigan na pala akong artista. Sabi ko, alam ko na agad, humaang-mangan pa ako. Sabi ko, di ako yun. Sabi niya,
kitang-kita, ikaw yun. Tapos, pinapanood nila nung fiancé niya sa TV. Sabi ko, lalaki ka. Ayun, na, totoo naman yun, yung experience doon. Kasi, nung nababasa ko yung mga comment, lahat doon, majority as in, parang 98% yata sinasabi na, sa lahat ng segment, eto lang yung pinaka-boring, pinatay ko na yung TV. Ang gulo ng kwento nyo. Pero alam mo, sobrang expected ko na. Ikaw, hindi mo in-expect? Sakto lang. Wala akong expectation sa kahit saan. Ako, in-expect ko na hindi magigets ng tao. In-expect ko na talaga. Well, napag-usapan naman natin yun, di ba, before, na mahirap talagang intindihin yung klase ng mentality ko or yung klase ng pagkatao ko if you're not gonna kasi 1 hour clip lang yun, wala pang 1 hour, di ba? Wala, hindi mo pero a lot of people may mga judgment, may mga assumptions na agad, di ba? That's okay kasi one side lang naman yung story na ano nila, and binase lang naman nila yun sa clip. So as an intelligent person, kailangan mo intindihin na yun lang yung basihan nila. And dun sa basihan na yun, hindi mo kailangan personalin. Dun sa basihan na yun, regardless of what happened dyan, may masasabi talaga yung tao, di ba? May masasabi talaga sila. More on negative nga lang. Hindi kasi nare-realize ng maraming tao na kapag ka malaking influence mo, whatever you say is gonna affect that someone. Na sila, for example, nung that time kasi, di ba si Vice, sabi niya sa akin, is parang, ang weird nyo, no? Yung mga ganong klase ng comment. Yun na talaga yung tumatak din sa mga tao kasi siya yun ang laking impluensya niya. Kung anong sasabihin niya, malaki talaga yung impact sa audience. Yes. With great influence, kailangan mo rin maging responsible talaga. Kasi yung influence nowadays, it is considered as power, di ba? With great power comes with great responsibility. So, kailangan mo mag-responsable sa mga comments mo, sa mga sinasabi mo. That time, nanggigigil na talaga ako na gusto kong i-defensahan yung sarili ko. Pero, actually, pinapakiramdaman na nga kita nun yes. Pero not really kasi I am trying to avoid, di ba, specific. Alam naman natin alam ko din, nagtitimpi ka din talaga nun. At saka not worth it para sa akin. Nakachat ko si Heart nun. Nabanggit sa akin ni Heart na it's either sinadyayan ni Mel or what, gumanon siya. Talaga ba? Sabi ni Heart sa akin. Kasi pag kakilala ako ng tao, malalaman nila rin na hindi, I'm very, very ruthless sa mga ganyang klase ng diba? Tapos nagulat yung mga kakilala mo na parang doon tameme ka. Pero hindi nila alam. Kinontrol mo lang din kasi. So sa mga experiences ko, diba, yun nga yung sa Showtime. After nun, kapag hindi mo kasi tinatry, ito yung one of the my most recent example dun sa fear of not trying. Kasi kapag hindi mo tinry, paano mo malalaman na swak ka pala dun? Na may, how would you know that you are gifted in playing basketball if you don't play basketball, di ba? Katulad rin yan sa akin. Hindi ko naisip na, wow, gusto ko pala yung editing. Gusto ko pala yung, okay din pala na isinasala ko yung sarili ko na sa camera. Sa camera, na nagaganto, nagdi-discuss, na I have this inner me na kayang gawin tong mga bagay na knowing yun na introvert ka rin na tao. Hindi naman ako introvert. I mean, I just don't like yung mga but I can be introvert. Yun nga yung kakaiba eh. I can be introvert and I can be extrovert as well. Ganyan. By just whatever I want. Diba? Kung anong gusto ko. Kaya ko siyang kontrolin. Ambivert daw tawag dun eh. Pag kaya mo yung both, ganun. Siguro. Yeah. Yes. What are your toxic traits before that you are aware of? If there's any. Toxic? Anong dati? Kasi parang dalawang version ko. Yung version 1 ko at saka yung ngayon, version 2. Simula na naging Christian ako kasi pinilit kong baguhin yung sarili ko. Before ka maging Christian. Or if meron ka din, kasi hindi naman ibig sabihin na simula naging Christian ka, natanggal mo na lahat. Diba? So, yung sa yung older version ko or older self ko, ang pinakayo ko din pag nagagalit ako. Ayaw ko pag nagagalit ako kasi yun yung una. Buo yung loob ko. Siguro, I don't think that I can kill someone, pero pag nagalit ako, yung talagang galit na galit talaga ako. For example, may ginawa ka sa kapatid ko na tipong malala na na kailangan mong na wala ka nang sasantuhin kasi yung pag nag-switch yung ganong klase ng galit sa'yo. Kasi bakit, di ba? Tatanong ka bakit nila ginawa yun sa kapatid ko? Bakit nila ginalaw tong kapatid ko? Bakit kung ano yung nangyari na related sa family, di ba?
doon hindi ko alam kung hanggang saan yung kaya kong gawin. Mm. So, there are people like that. Basta ang alam mo lang, kasi ano yun mafe-feel mo yun sa sarili mo kung kaya mong magawa yung isang bagay dahil alam mo kung hanggang saan ka mo kayang paggalit ka. Ganon. So, yun, ayaw kung nagagalit ako dati. Yun yung pinaka-iniiwasan ko. So, I practice na hindi masyadong for example, sa basketball, mahilig ako mag-basketball dati. Kaso nga lang, parang, di ba, physikalan May mga physical na na nagagalit ako, nananapak ako. So, iniwasan ko na lang mag-basketball, di ba? Kesa, kaya ko bang kontrolin itong emosyon ko or iiwasan ko mag-basketball? Kasi hindi sila pwede magsabay. Di ba? So, even kaibigan ko. But did you try somehow? Hindi ko nga siya kaya kontrolin dati. Hindi ko siya kaya kontrolin yung galit ko. Okay. So, iniwasan ko lang mag-basketball. Pero, tinry mo na, sige, naglaro ka basketball, tinry mo, tinest mo yung sarili mo, kaya mo ba talagang kontrolin? Or hindi matagal? Hindi talaga. Hindi ko talaga siya kaya. Hindi ko talaga siya kaya. Better to, na lang. Umalis na lang ako. Hindi na lang talaga ako nag-basketball. Even sa sa pero na-test ako na-test dyan nung Dota na yung uso. Kasi trash talkan niya. Ayun, oo. Laging trash talkan. Pero grabe trash talkan sa Dota. Pero ilang beses rin ako napaaway sa mga kaibigan ko. May one time nga, sinampal ko na sobrang nagkagulatan kami lahat. Tapos pinost ko yung game. Tapos dito sa labas, ganyan. Tapos hindi pumalag. Trash talkan lang kasi. Hindi ko kayang hiwalayin yung emosyon at saka yung trash talk. Hindi ko kaya. Masyado akong... Tsaka naniniwala ako. Alam mo kung bakit? Na-witness ko yan. Hindi ko alam kung naaalala mo to. Nandun tayo lalaro kayo ng ML. Yung... Pero yes, may Gat mo na lang. Pero yun, naalala ko. Pag nag-switch siya. Kinakabahan na ako. Nandun lang ako sa gilid, umiinom ako ng milk tea. Tapos sabi ko, na yata. Tapos hindi ako sasanto ng tao. Hindi, matanda yan, malaki yan. Meron nga, di ba, yung sa MRT, yung sinabi ko sa'yo, basketball player, nakaganyan ako, naaantok ako. So, nakaganyan lang ako. Tapos, yung player na yun, parang bumangga ako sa sa balikat niya. Kasi nga naantok na ako Bumangga ako sa balikat niya. Tapos may ginawa siya sa akin, sinigawan niya ata ako. Hindi ko alam kanya ng boses. Oo. Sinigawan ko rin Sinapak ko ata siya. Sa 6-footer ang tangkad. Wala akong class. Wala akong sabi-sabi. Hindi, pero totoo yun. Yung kahit tulad niyan, kahit sabihin mo na ang laki niyang tao, pero dahil nag-switch yung galit mo. Sindakan. Totoo yun sa lalaki, sindakan. Minsan sa mga lalaki, kung sino lang yung unang maninindak, kung sino yung unang mukhang papalag, mukhang walang takot. Iiwas ka, ba't walang takot yung tao? Diba, gano'n ka, kahit maliit lang siya, kahit siya, parang mas papahalagahan mo yung buhay mo Kasi there are people like that, diba, na tipong, kaya nilang lumalim ng ganito, kaya nilang gumawa ng mga karumal-dumal ng mga bagay dahil lang disrespect sila. Kaya sobrang iiwasan dapat natin talaga yung mag-disrespect, lalo in public ng mga tao. Kasi mamaya hindi mo alam, makatapat ka ng tao na talagang sobrang yung disrespect sa kanya. You don't know what they'll do. Diba? Kayang gawin, Kung ano yung willing nilang gawin para at saka hindi mo rin, parang sa mga road rage, diba? Mga road rage. Yung hindi mo, sa simpleng pwede mo namang, alam mo yung pwede mo namang hindi napatulan, binaba mo pa, nilapitan mo pa, hindi mo alam may baril, Ang dami ko napapanood sa FB, grabe, parang sabi ko, ang daming ganito na yung sinugod niya, parang, tumama yata dun sa likod nung sasakyan niya, yung muso nung sasakyan nitong isa. Tapos galit na galit. Pagbaba niya, sisisigaw siya dun. Hindi nagsasalita yung lalaki. Hindi tumigil. Andun lang. Tapos nung pabunot na siya, pinutukan na siya sa ayun. Tapos buhay niya, di ba? So, ang dangerous. Tama na yung mga road rage na yan. Wala naman tama dyan. Alam mo sa isang away, wala naman panalo dyan pareho kayong talo. Diba? Nakaperusyon pa kayo ng iba. Ito naman, yung sa version ko naman, yung sa sa current self ko naman.